Ito po ang epicon ng Ilocos na biyag ni Lamang na inihahati sa inyo ng ikalawang grupo. Narito po ang aking mga kasamahan na gumanap sa karakter sa epiko. Ako po si Feli Gauran bilang tagapagsalaysay. Ako po si Paula Bianca G. Hildo, ang mensahera. Ako po si Jandel Romblon bilang kawal at Don Juan. Ako po si Daisy Herrera bilang isang pinuno ng tribong kalaban nila Dato Juan. Ako po si Catherine Ray Gonzalez bilang itinang namongan at ang editor ng Informal. Ako naman ho si Brendan Diaz bilang principal. Ako po si Dini Bagipa, ang leader ng grupo at siyang gumanap sa Sangguniang Bayan. Ako rin ang siyang gumawa ng script ng epiko. Ako po si Bernadette August bilang Ines Canoyan. At ako naman po si Dominico Gabriel Rojas bilang si Lamang. Sponsored by Asset Moko, Hanabishi Electric Fund, Lelo, Dong A. Nigel! Aqua 816 Purified Drinking Water, Marco! and Almost Media! Hello sa inyong lahat. Narito ang pangkat 2 upang ihatid sa inyo ang mahabang epiko ng Ilocos. May pamagat na biyag ni Lamang. Ganito ang agos ng istorya. Noong unang panahon, may naninirahang mag-asawang sina Ina Namongan at Don Juan sa isang malayong kaharian. Dato, sa kasamaang palad po ay marami sa amin ang sugatan. Matapos kaming salakayin ng mga igorot sa aming pangangaso. Ito mababalampas! At pagdaksilan nila ang ating lipi ang siyang lalong nagpapamuhin sa akin. Ngayon din ay akin silang tatapusin. Ihanda ang aking sandata at ngayon din ay matatapos ang kanilang pang-aapi. Ganoon na lamang ang galit ni Don Juan kung kaya't tulad ng dapat asahan, sinugod niya ang kuta ng kaaway ng mag-isa. Kayo! Nandirito ako para labanan kayo at matapos ang inyong pang-aapi sa aming tribo! Kailanman ay hindi nyo kami magagapi. Isang lapastangan ng pinunong mag-isang tumungo rito. Talunan kahit kailan. Ha ha ha. Tulad nga na nangyari, isang malungkot na kamatayan ang hinarap ni Don Juan sa kamay ng mga igorot. Ang mabait na balitang ito ay nakarating kay Ina Namongan. Umano'y nagapi at napaslang si Dato Juan ng mga igorot. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Hindi ito maaari. Paano na ang ating tribo at ang aking anak? Makalipas ang ilang buwang pangungulila sa dati, nagsilang si Ina Namongan ng isang malusog na sanggol at pinangalanan niya itong Lamang. Sa ilang linggo pa lamang, hindi inaasahan ang mabilis na paglaki ng bata at ang kamanghamanghang lakas at talino nito. Ikaw ang siyang maghihiganti para sa iyong ama. Ikaw ang mumumunot, magtatanggol sa ating lipi. Ina, malaki na po ako para pagtanggol at ipagiganti ang aking ama. Kaya kung hindi niyo mamasamain, Ngunit, paano kung pati ikaw ay kuhain sa akin? Hindi ko ito matatanggap. Ina, mahal ko po kayo ngunit hindi ko po matitiis na hindi ipagiganti ang aking amang nasira. Huwag po kayong mag-alala at kasama ko naman po ang aking mga alagang hindi pa karaniwan ang lakas. Nangako po akong hindi matitibag din naman. Walang nagawa si Ina Namongan kundi maniwala sa anak at ganoon nga ang nangyari. Inahyap ni Lamang ang kuta ng mga igorot. Naggalit siya nang makita ang pinaglalaroan ng mga ito ang ulo ng kanyang ama. Itigil niyo yung katampalasan ng inyong ginawa sa aking ama! Maglinis
Pagtitrihan nyo at pagbabayaan ito ng buhay rin. Sa galit ni Lamang, hinapin niya ang daan-daang kalaban sa tulong na rin ng kanyang mahiwagang alagang aso at manok. Kinuha niya ang ulo ng ama at inilibing ng maayos. Bumalik siya sa kanyang bayan. Ina, narito na ako at nagbalik na dala ang tagumpay. Nang magbalik si Lamang ay madaming kababaihan ang tumulong na magpaligo sa kanya. Maraming isda ang nangamatay at pati ilog ay nagbistulang putik sa bumi. Makalipas ang ilang buwan. Matapos ang tagumpay, nabalitaan ni Lamang ang pambihirang kagandahan ni Ines Canoyan. At dahil gusto niya ito patunayan, nagtungo siya sa lugar kung saan may kita ang dalaga. Ina, ako po ay nasa 8 gulang na upang umahat ng aking papangasawa. At sa tingin ko, ito na ang tamang oras kung kaya at pupunta ako sa bayan ni Ines Canoyan. Gawin mo ang lahat, anak. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Tulad ng inaasahan, naglakbay si Lamang sa kagubatan kasama ang kanyang alagang mahiwaga. Hanggang makita niya ang tahanan ng dalagang marikit. Nakadungo ang kagandahan at kayumian nito sa kanilang bintana sa harap ng libo-libong mga ibig. Tunay nga ang sabi-sabi. Tunay naman na Diyosa ang ganda ni Ines Canoyan. Para mapukaw ang paningin ni Ines Canoyan, tinatahol niya ang kanyang aso at nabuwal ang isang bahay. Tinatilaok naman niya ang alagang manok at muling nabuo ang bahay. Nagulat silang lahat, iyon din si Ines Canoyan. Narito ako upang hingin ng iyong kamay. Magandang binibini. Kinakailangan mo munang salungin ang isa pang malakas na nais akong paksalan. Iyon ay walang iba kung hindi si Sumara. Lahat ay mga kaya kong gawin para lang makuha ang iyong pagmamahal. Gayon nga ang ginawa ni Lamang. Nagtungo siya sa hagubatan at tilusog si Sumara, ang higante. Nagpangita sila. Sino kang pangahas na magtungo rito at bulabugin ang aking teritoryo? Narito ako para tapusin ka at pakasalan na si Ines. Hindi ko ito palalampasin. Magsisisi ka! Ha 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 ha! Tulad nga na nangyari, sinano ni Lamang si Sumarang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sinalikan si Canoyan. Narito ako para pakasalan ka, binibini. Nagbalik ka nga, Lamang. Ako ay nagpapasalamat. Ngunit, bago tayo magpakasal, nararapat mo munang pagdaanan ang mga pagsubok ng aming bayan. Nagpunta nga ang dalawa sa punong pinauukulan, ang sanggunian ng bayan. Ikaw Lamang, bago mo mapakasalan si Ines Canoyan, kailangan mo munang mabigay ng dote na doble sa aming kayamanan. Ginawa ni Lamang iyon, at dala ng 2 barakong puno ng ginto, nagawa niya ang unang pagsubok. Ang ikalawang pagsubok, kinakailangan mong sisirin ang kailaliman ng karagatan at kuhain ang isang perlas. Ngunit, mag-iingat ka dahil masyado itong delikado. Gagawin mo ito pagkatapos ng inyong kasal. Tila malungkot ka, Lamang. Bukas na ang ating kasal. Hindi ka ba masaya? Hindi iyon dahil doon, kundi sa akin na panaginipan. Ako ay mamamatay sa araw ng aking pagsisisid sa dagat. Namatay ako nang kainin ako ng berkakan. Kung kaya nararapat mong hanapin ang aking mga buto at muli akong buuin. Balutin mo ako at gamit ang aking mga laga, muli akong mamuhay. Dumating nga ang oras ng kasalan, pati ang pangalawang pagsubok. Tulad ng panaginip ni Lamang, siya nga ay namatay dahil sa berkakan. Ngunit, dahil sa wagas na pagmamahal at pagtitiwala ni Ines kay Lamang, ginawa niya ang pinagbilin nito, at muli ngang nabuhay ang kanyang mahal. Lamang, mahal ko. Maraming salamat sa Diyos at buhay ka. Huwag mo na itong uulitin. At namuhay sila ng puno ng pagmamahal sa isa't isa.